hinahanap niya ay bunga. Yan po ang mensahe na ating po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, magandang umaga po. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo kami ng kalayaang sumamba, umawit, pumalakpak, sumayaw, at mag-alay sa inyo ng aming sarili. Hindi man po karapat-dapat, Panginoon, isang karangalan na hindi po namin makakalimutan ang pagkakataong ito sapagkat sa tuwina, Panginoon, na kami inyong pinagsasama-sama para sumamba sa inyo, nararanasan namin ang inyong pagsama at ang inyong presensya. Salamat po, aming Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, nais naming humingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo, aming Diyos. At sa biyaya at pagpapala ninyo, Panginoon, kami po'y pakalinisin ninyo ng inyong banal na dugo upang sa mga salita po ninyo na aming tatanggapin, ang pagkain espiritual, ang pagkain ng aming kaluluwa, ay wala pong maging hadlang, Panginoon. Mangusap kayo sa amin, aming Diyos. Patuloy na kayo po ang siyang manguna at matanghal sa aming pong pagsasama-samang ito. Ito po ang aming dasal at pakiusap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Luke 13:6-7. Then Jesus told them this parable. There was once a man who had a fig tree growing in his vineyard. He went looking for figs on it, but found none. So he said to his gardener, "Look, for 3 years I have been coming here looking for figs on this fig tree, and I haven't found any. Cut it down. Why should it go on using up the soil?" Ito pong mga ikinuwentong ito ng Panginoon ay isang talinhaga. Alam natin po pagka talinhaga, meron po siyang kahulugan. Meron po siyang pinatutungkulang nais iparating sa mga nakikinig. Sabi po ng Panginoong Jesus, meron daw pong isang tao na meron pong ubasan at sa gitna ng ubasan, meron pong nakatanim na isang puno ng igos. At ang sabi niya, minsan siya'y nagpunta roon at nakita niya, walang bunga. Ang sabi niya doon sa tagapag-alaga, 3 taon na akong pabalik-balik dito. Pero ni isang bunga, wala akong nakuha. Mabuti pa siguro, putulin na natin yan. Sayang ang kinakain niyang nutrient na nakukuha dapat ng ibang halaman, pero napupunta lang sa kanya. Mabuti pa, putulin muna. Sa paglalapat po ng kwentong ito sa buhay ng mga mananampalataya, ano bang bunga ang hinahanap ng Panginoong Hesus sa mga sumusunod at nananalig sa Kanya? He desires their heart, and that is faith. He desires their hands, and that is work. Ang layunin kaya nilikha ng Diyos ang tao ay para gumawa ng mabuti. Sapagkat ang Diyos ay walang ginawang hindi mabuti. Lahat ay mabuti. Ephesians 2:10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Tayo raw po ng mga tao ang obra maestra ng Diyos. Nilikha tayo at sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus ay nabuo muli sa atin ang plano ng Panginoon na patuloy na gumawa ng mabuti dahil sa Panginoong Hesukristo na siyang itinakdana ng Diyos mula pa noon bago matapos ang lahat. At kapag gumagawa tayo ng mabuti, nabibigyan po natin ng kapurihan ang Panginoong Diyos. John 15:8, "When you produce much fruit, you are my disciples. This brings great glory to my Father." Napaparangalan daw po ang Diyos Ama sa langit kapag tayo po ay namumunga ng sagana. At dahil doon, nakikilala na tayo yung mga tagasunod niya. Kaya nga mga kapatid, ang aral, good works are indication of bearing fruit as disciples of Jesus. When we say disciples, pupils po ang ibig sabihin nun. Mag-aaral, student. So lahat tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Matagal na tayo nakikinig, marami na tayong napakinggan. So inaasahan ng Panginoon na ang magiging palatandaan ng isang mag-aaral at nakikinig ng kanyang mga salita ay merong mabuting bunga. Kaya naghahanap ang Panginoong Hesus ng bunga sa mga tagasunod niya because bearing fruit is necessary to being a disciple.
Kung kinikilala mo na tagasunod ka, mag-aaral ka, mananampalataya ka, alagad ka ng Panginoong Hesus, dapat namumunga ka. Because disciples had been appointed to bear fruit. Iyon po pala ang layunin. Kaya niloob ng Panginoon na ang bawat sa atin ay makarinig at patuloy na ipinapaunawa niya ang kanyang mga salita sa atin kahit mahirap tayong turuan, pero pinagtsatsagaan tayo ng Panginoong turuan para tayo po ay mamunga. Matutong gumawa ng mabuti, alam kung paano gumawa ng mabuti, at patuloy na gumagawa ng mabuti dahil iyon ang dahilan at layunin kaya niya tayo pinagpapala. John 15:16, "You did not choose me, I chose you and sent you out to produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father will give you whatever you ask for in my name." Tayo ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Pinili niya tayo para tayo po ay humayo at mamunga at manatili ang ating mabubuting bunga. Sa gayon daw po, ano man hingin natin sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama, in Jesus' name, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kung hindi mamumunga, puputulin, aalisin tayo from Christ, the true vine, and as a branch that no longer bear fruits. Dahil doon, wala na talagang pag-asa po na mamunga pa uli kapag naputol na. Papayag ho ba kayo na merong isang puno sa inyong harap ng bahay na hindi namumunga, dahon lang ng dahon? Unless na nagiging shading mo siya. Pero kung siya'y fruit trees, inaasahan mo, bubunga siya. At tayo po, ang laki-laki ng tiwala sa atin ng Panginoon. Kaya niya tayo pinili. Kaya niya tayo tinawag para mamunga. Kaya, huwag niyang pigilan ang bunga, mga kapatid. Huwag natin pigilang mamunga kasi iyon talaga ang disenyo ng Panginoon sa bawat isang nakikinig at nananampalataya sa kanyang mga salita. John 15:1 and 2, "I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts away every branch of mine that doesn't produce fruit." Puputulin ng Panginoon. Aalisin ng Panginoon yung sangang hindi namumunga. Bagamat yung pong talatang ito ay meron pa pong ibang dahilan kung bakit pinuputol. Pruning. At kapag ka napuprune, lalo pong bumubunga ng bumubunga. Pero dito po, yung talagang hindi namumunga, puputulin na. At kapag naputol na ang sangang hindi namumunga, ito ang gagawin sa kanya. John 15:6, "Those who do not remain in me are thrown out like a branch and dry up. Such branches are gathered up and thrown into the fire where they are burned." So, kung hindi raw tayo mananatili sa Panginoong Hesus, sabi niya, matutulog tayo sa sangang pinutol at natutuyo na. At patuloy na matutuyo na. Ang ganun daw pong sanga, kukolektahin, tatapon sa apoy para masunog at mapakinabangan yung kanyang uling. At nang sa ganun, may pakinabang pa rin. So the end of the unfruitful disciples is alarming and frightening to contemplate. Huwag po nating masyadong sabihin natin parang ipagsawalang bahala. Okay lang, magsimba na lang ako. Okay lang, punta lang ako sa church. Pero naghahanap ang Diyos ng bunga. Naghahanap siya ng mabuting bunga. Hindi yung magkakasama tayo kapag nag-iisa ka na. Sapagkat hinanapan ng Panginoon yung puno ng igos na nakatanim sa gitna ng ubasan niya, isang puno lang yon. Hindi naman madami. Isang puno lang. Siguro hindi siya mapapansin kung maraming puno. Kaso nag-iisa So ang dealing sa atin dito mga kapatid, isahan tayong hinahanapan ng bunga. Lahat tayo. Siguro kung marami, sasabihin ng Panginoon, okay lang kasi hindi naman siya nakakagambala Pero individually, naghahanap ang Diyos ng mabuting bunga. Ang wakas ng mga hindi nagbubungang alagad, nakakabahala, nakakatakot. At tayo po ang tinutukoy noon. Naghahanap ang Panginoong Hesus ng bunga sa mga tagasunod niya because bearing fruit is depending on abiding in Christ.
John 15:4. Stay joined to me, and I will stay joined to you. Just as a branch cannot produce fruit unless it stay joined to the vine. You cannot produce fruit unless you stay joined to me. Manatili kayo sa akin, sabi nga, at mananatili din ako sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. So kung hindi tayo mananalig ng lubusan at kusang loob na susundin ang mga katuruan ng Panginoong Hesus, wala tayong aasahang bunga. Dahil ang sabi po ng John 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. But you cannot do anything without me. Ariin nating personal ang sinasabing ito sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya, ako ang puno, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Pagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kausapin natin sandali ang ating sarili. Pag tinanong ko po kayo, naniniwala ba kayo kay Jesus? Lahat tataas tayo ng kamay. Nagtitiwala ka sa Kanya? Yes. Sinusunod mo ba ang salita niya? Siguro, unti-unti, mababawasan yung pagtaas ng kamay. Bakit to? Kasi ang prueba na sinusunod mo at sinusunod natin ang salita ng Diyos, may bunga. At ang bunga, mga kapatid, pagka tayo po'y nagtanim ng puno, ng fruit trees, sino ba nakikinabang ng bunga? Yung puno o yung mga tao sa paligid niya? Ano ang pakinabang ng puno sa mga bunga niya? Kung titingnan natin. Di ba, ang nakikinabang ng bunga, yung mga tao sa paligid ng puno? Ano lang ang napapakinabang ng puno? Kapag may nahulog na hindi nasalo nung kumukuha, nabubulok. And then yun, nagiging fertilizer niya. Yun ang pakinabang niya. Yung dahon niya na natutoy, nalaglag dito, yun ang nagiging fertilizer niya. Pero yung bunga, sino nakikinabang? Tayo. So ang bunga, mga kapatid, na tinutukoy ditong bunga, hindi tayo ang makikinabang. Sino? Ibang tao. Siyasatin natin ngayon na ating sarili. Pinakikinabangan ba yung mabubuting gawa mo ng ibang tao o ikaw rin ang nakikinabang? Sasabihin mo, mabait naman ako, mahusay naman ako, nagsisimba naman ako. Sino may sabi? Ikaw. Bakit hindi mo marinig sa ibang kapitbahay? Yan! Yan ba? Kasi dapat ang makikinabang ng bunga, hindi lang tayo. Dapat yung mga tao sa paligid. Kaya naghahanap si Jesus ng bunga. Bakit? Siya nagtanim eh. Siya nagpatanim. Kaya naghahanap siya ng bunga. So, sa ating pamumuhay pang araw-araw, kung walang tulong ng Panginoong Hesus, wala tayong mararating. Wala tayong maaabot sa buhay. Kahit na sabihin mo, successful naman ako sa negosyo, may sasakyan naman ako, may pamilya naman ako, may bahay naman ako, okay naman ang investment ko. Pero kung hindi tayo magtitiwala ng lubos sa Panginoon, wala tayong magagawa. At hindi natin masasabi itong Philippians 4:19. Christ give me strength to face anything. Kung hindi tayo magtitiwala ng lubos sa Panginoon. Kasi kung wala ang tulong niya, wala tayong magagawa. Mauuwi lang saan? Sa wala. Mauuwi saan? Oo, marami kang accomplishment. Oo, marami kang achievement sa buhay. Pero hindi nakakapagbigay sa'yo ng saya. Kaya maraming tao umuupo, hungkag ang puso. Bakit walang saya? Napagod ako eh. Ang dami kong ipinamigay. Dami kong ginawa. Pero bakit? Paano ba tayo mananatili sa presensya ng Panginoong Hesus? First, by putting Him on in baptism. Galatians 3:27, you were baptized into union with Christ, and now you are clothed, so to speak, with the life of Christ Jesus. Nang tayo po ay nabautismo, nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus. Nung isang linggo po,
last week po pala, ay nagkaroon ng baptism. At sa lahat po ng binabautismohan natin dito, pinapaliwanag natin bakit kayo magpapabautismo at anong dahilan. Pwede kayo mag-back out after nito, kahit na nagpalista kayo, kasi personal decision ito. So, ang baptism experience ay talagang may spiritual significance sa buhay ng tao. Kaya dapat ito ay taimtim at huwag ipagsawalang bahala o baliwalain lamang ng mga magpapabautismo. Sapagkat ipinapahayag ng mga nagpapabautismo ang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang tao po na pagka tumungtong sa tubig, yung mga magpapabaptize, pinapahayag nga sa maraming tao at sa harap ng Panginoong Hesus, namatay na ako kasama ni Jesus. Pag siya'y inilubog, nalibing na ako nakasama ni Jesus. At pag siya'y iniahon muli, sinasabi niya, nabuhay na ako nakasama ni Jesus. Yun po yung kahalagahan noon sa mga nagpapabautismo. Paano ba mapapanatili? O paano ba tayo mananatili sa presensya ng Panginoon Jesus? By abiding in His love through keeping His commandments. Sa pananatili sa Kanyang pag-ibig, sa pagtupad sa Kanyang mga kautusan. John 15:9-10, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ang aral, mga kapatid, to be a disciple, we must bear fruit. To be fruitful, we must abide. To bear fruit, we must abide in Christ. And to abide in Christ, we must keep His commandments. Upang maging alagad niya, upang maging student niya, para maging mag-aaral niya, kailangan magbunga. Uulitin ko, ang disciple po, ang meaning ay pupil, student, mag-aaral. Tayong lahat mag-aaral ng salita ng Diyos. So inaasahan ng Panginoon na lahat na nakikinig at nag-aaral ng kanyang mga salita, magbubunga. At upang mamunga, kailangan nating manatiling nagtitiwala sa Panginoong Hesus. At upang manatili sa kanyang presensya, kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. So pero anong uri ng bunga dapat mayroon ang mga sumusunod at nagtitiwala sa Panginoong Hesus? Una, winning souls to Christ. Meron pong ilang bagay, ito yung una, pangkaraniwan, yung makapag-akay at makapagdala ng mga tao sa paanan niya. Isa po yan sa gusto niyang bunga na makita sa ating mga estudyante niya. Makapag-akay. John 1:45-46, nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus sa taga-Nazaret, anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Tingnan po natin mga kapatid itong mga talatang ito. Siyasatin natin po itong naging usapan ng dalawang lalaking ito. Si Philip at saka si Nathanael. Sabi po ni Philip, natagpuan na namin yung katuparan ng sinasabi ng Old Testament. Si Jesus. Jesus ang pangalan niya, anak ni Jose, taga-Nazaret. Ano ang sagot ni Nathanael? May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Ang sagot ni Philip, halika, tingnan mo. Ipinaliwanag ba ni Philip yung tanong ni Nathanael, meron bang maaaring magmula sa Nazaret? Hindi niya pinaliwanag yon. Ang sinabi niya, halika, tingnan mo, ikaw ang magpatunay. Mga kapatid, sa pag-aakay at pagdadala ng mga tao sa harapan ng Panginoon, minsan kapos tayo sa mga kaalaman para ipaliwanag sa kanila, para makonvince sila na totoo nga si Jesus. Pero kung ikaw, alam mo kung ano yung mga sinasabi mo at yung sa iyong pag-aaral ay talagang nagte-take note ka pa,
may notebook ka talaga, iniintindi mo yung itinuturo ng guro, pwede mong ipaliwanag kung sino yung tinutukoy ni Jesus. Kasi po, may karugtong na anak ni Jose. Alam ng marami, si Jose, karpintero. Isa sa pinakamahirap na tao na nabuhay sa ibabaw ng mundo. Bakit ko po nasabi? Sabi nila, kapag ikaw ay karpintero, ang galing mong gumawa ng bahay pero wala kang bahay. Lalo na nung una, kung sino yung karpintero na magaling gumawa ng bahay, sila yung sira-sira ang bahay. Kaya ang tanong ni Philip dito, ni Nathanael dito, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Hindi niya pinaliwanag. At alam niyo po mga kapatid, sa ating pag-share ng salita ng Diyos sa iba, ang daming tanong ng ating mga yayayain. Ikaw naman, nagkukumahog ka, nasagutin, ganong nag-aaral ka pa rin. Unless na talagang mahusay ka na magpaliwanag, pwede mo makonvince. Pero kung ikaw ay kapos, anong sabi ni Philip? Halika, tingnan mo. Ikaw ang magpatunay. So mga kapatid, ano ang kailangan natin? Ilapit natin sila kay Jesus. Hayaan mong sila ang makaranas ng naranasan mo. Dahil hindi mo po pwedeng sabihin yung karanasan mo ay magiging karanasan din niya. Acts 10:22 and 24. Sumagot ang mga lalaki. Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos at ginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Ito, ibang kwento naman. Si Cornelio, kinausap ng Panginoon dahil siya'y mabuting tao. Ang sabi sa kanya ng anghel, ipasundo mo si Pedro doon sa Joppa at dalhin mo sa bahay mo at mangangaral siya ng tungkol sa Panginoong Jesucristo. So, yun ang ginawa po ni Cornelio. Pinasundo niya si Peter. And then, nung dumating siya doon, nakita niya si Cornelio at ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Cornelio na inanyayahan niya. Hindi po ginawa ni Cornelio, gawin niyo ang ginagawa ko, pagpapalain kayo ng Diyos. Hindi. Anong ginawa niya? Tumawag siya ng apostol na siyang magpapaliwanag ng tungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi pinaliwanag ni Cornelio kung sino si Jesus. Ang ginawa niya, isin kayo, mga kamag-anak ko, pakinggan niyo lang. Wala namang mawawala eh. Di ba? Ito ang dalawang halimbawa na maaari nating tularan, pagpapalapit sa ating Panginoon, para kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang alin? Mag-anyaya, mag-imbita. Yun lang. At hayaan natin na sila ang kausapin ng Diyos. Huwag nating kausapin kasi minsan kapos nga tayo eh. Kulang. At ganun ang nais ng Panginoon. Ilapit natin sila. Ang aral, disciples, creating more disciples is a natural indication of bearing fruit. Ang mga disipulo na nag-aanyaya at nag-iimbita sa iba pa ay isang natural na palatandaan na siya ay namumunga. Anong uri pa ng bunga dapat mayroon ang mga sumusunod titiwala sa Panginoong Hesus? Sharing with those in need. 2 Corinthians 8:1 and 2. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So, paano po naging paraan ito, yung bukas palad, kusang loob, at hindi napipilitang pagbibigay tulong sa mga nangangailangan, ay isang paraan ng pagpapakita ng bunga ng isang disipulo. Si Pablo po ang nangaral sa mga taga-Korinto. Isineshare niya yung kanyang karanasan bilang isang Hudyo sa Israel. Kinukwento niya lang na ang mga kapatid doon sa Israel ay matindi ang hikahos na pinagdadaanan. Hindi dahil sa mahirap sila, kundi pinagmamalupitan sila ng mga religious group. Alam naman natin sa Israel nung panahong si Jesus ay pinapangaral, si Pablo po ang isa
sa matinding taga-usig. Marami siyang pinatay, pinakulong, at pinabilanggong mga Kristiyano sa pagsunod lamang sa paniniwalang Hudyo. So ang kwento ni Pablo sa mga taga-Macedonia, Gentile nation po ito, hindi na ito sa Israel. Kinukwento niya lang yung kalagayan. Oo, mahirap din kayo, naghihirap din kayo. Pero mas matindi ang hirap na naranasan ng mga taga-Israel sa hirap dahil meron pong oppression pa sa kanila. Hindi lang po materially, hindi lang hanap buhay ang wala sa kanila, pati gobyerno, papatayin sila. Tulad ng ginawa ni Pablo sa mga naunang Kristiyano. Dahil doon, naantig ang puso ng mga taga-Macedonia. At sinasabi nila, oo, mahirap din tayo. Hirap din tayo. Pero hindi ito hadlang para hindi tayo tumulong sa kanila. Nahihirapan lang tayo dahil siguro mahirap ang buhay, mahirap ang pera. Pero walang oppression sa gobyerno. Walang ipinabibilanggo dahil sa pananampalataya. So, itong mga taga-Macedonia, kahit naghihikahos, ang sabi rito, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. 2 Corinthians 9:12-14, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na nag-uumapaw na pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas, palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod, ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. So ang aral mga kapatid, giving, helping, and assisting people who are in need shows that He is a fruitful disciples of Jesus. Isa yun sa patunay na ikaw ay mabunga. Hindi dahil sa marami ka, hindi po. Kundi dahil sinusunod mo ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kung may nagpapauso ng kakuriputan, ng kadamutan, ng pagkamasarili dito sa loob ng kapatiran, huwag natin silang tularan. Hindi iyan ang panuntunan ng Panginoon. Ang gawin nating huwaran para tularan ay ang ginawa ng Panginoong Jesus in John 3:16. At ang mga taong naniniwala at sumusunod sa kanyang mga salita. Dahil marahil kung naging maramot ang mga unang kapatiran, hindi nakarating sa atin ang mabuting balita. Kaya mga kapatid, kung may nagpapauso, hindi po yon ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Ang itinuturo niya, yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Panguuto ba yon? Hindi. Sinasabi ito sa atin, hindi para tayo'y mahirapan at ang iba'y maalwanan. No. Kundi ito ay pagpapakita na tayo ay may bunga. Hindi po malaki, hindi maliit ang hinahanap. Kundi kusang loob. Kapag sinabing pot bless, magdadala ka ng kahit choknut. Hindi yung makikikain ka sa iba. May dala ka nga, plastic labo naman. Kapag sinabing may ambagan, umiiwas na at ayaw na magsimba. Pero kapag usapang pagpapala, gusto lagi siyang kasakasama. Pero nakikinig na salita ng Diyos. Selected? Tapos sasabihin mo, binibless ako na pa. Pinipili lang natin ang gusto natin sundin, yung akma sa gusto natin. At ang akala natin, kapag hindi natin ginawa iyon, nakaisa ako, pinagpala ako ng Panginoon, mahiyahiya ka. Kung hindi mo nagagawa yung part mo. Anong uri ng bunga dapat mayroon ang mga sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon Jesus? Developing Christ-like character. Namumuhay na may pag-uugaling tulad ng sa Panginoon. Galatians 5:16, 22 and 23. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiga, kabaitan, kabutihan at katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang aral mga kapatid, kapag namumuhay ayon sa ninanais ng Banal na Espiritu, katibayan nito na lumalago sa pagkakilala ang isang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Di po ba kapag nag-aral ka ng engineer, ano in-expect sa'yo?
Lalo na kung civil engineer ka, di gagawa ka ng bahay. Di ba pag nag-aaral ka ng architecture, anong inaasahan sa'yo? Guguhit ka ng bahay. Pag nag-aaral ka ng doktor o yung dentistry, anong inaasahan sa'yo? Pag nag-aaral ka ng pastries o yung mga cooking, anong inaasahan sa'yo? HRM, anong inaasahan sa'yo? Ngayon, anong inaasahan sa atin ngayon, mga kapatid? Nag-aaral ka ng driving, anong inaasahan sa'yo? Mag-aararo ka? Nag-aaral ka ng pagiging isang guro, anong inaasahan sa'yo? So kung ano yung pinag-aralan mo, yun ang inaasahan sa'yo. So huwag tayong magtaka, bakit ito ang inaasahan sa atin ng Panginoon? Kasi pinag-aaralan mo ang kanyang mga salita. Huwag kang magtaka, huwag kang maging selective. Yung gusto mo lang, yung convenient lang sa'yo ang gagawin mo. Inaasahan sa atin to eh. Dahil disciples of Jesus tayo. Mag-aaral. Kaya po ako nagpipreach eh. Bakit ako nangangaral? Kasi ang course ko, theology. Kaya ako nangangaral. Ang course ko po, nung kinuha ko sa college, ay Bachelor of Theology, major in Pastoral Studies. Kaya ako po ay nagtuturo ng salita ng Diyos dahil ito ang inaasahan sa akin, dahil yun ang kurso na aking kinuha. Ang totoo, iilan na lang po kami. Dahil mas marami ang kukuha ng doktor, engineering, lawyer, di ba? Mas marami ang kukuha nun. Pero yung kurso ng mga ngaral, ang tanong lagi sa akin, may pera ba dyan? Magkano ang kita dyan? Di po ba? So, ano ang inaasahan sa atin? Anong uri ng bunga dapat mayroon ng mga sumusunod sa Panginoong Hesus? Sanay na magpuri sa Diyos at laging nagpapasalamat. Psalm 92:1 and 2, kataas-taas ang Diyos na Panginoon namin, napakabuting magpasalamat at umawit at magpuri sa inyo. Nakalulugod na ipahayag ang iyong pag-ibig, tapatan, araw at gabi. Habang nagbubunga tayo ng iba't ibang paraan ng paglilingkod, hindi lamang natin pinapupurihan ng Diyos at pinatutunayan na tayo'y mga mabubungang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, kundi nararanasan din natin ang masaganang buhay na binabanggit ng Panginoon sa John 10:10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they have life and have it abundantly. Ang pamumunga dahil sa pagsunod at pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay nagdudulot ng masaganang buhay. Because winning souls produces joy. Yung po makapag-akay at makapagdala tayo ng tao para kilalanin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ano po? Ang bunga ng kagalakan. 2 Thessalonians 2:19-20, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. One reason many Christians do not live a life of joy is that they never bear fruit in leading others to Christ. Subukan po ninyong mag-akay at mag-imbita ng kapitbahay, ng kaibigan. Ewan ko lang ho, kung hindi maging masaya ka. Nag-uumapaw na saya dahil nakakilala sila sa Panginoong Hesus. Ano pa? Sharing with others produces happiness. Acts 20:35, I have shown you in all things that by working hard in this way, we must help the weak. Remembering the words that the Lord Jesus Himself said, there is more happiness in giving than in receiving. Anong mismo? Sa bibig ng Panginoon, sinabi po ng alagad na ito, in Acts 20, na si Pablo, nasabi niya, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Panguuto ba ito? Niloloko ba tayo nito? Napakahaba ng panahon na ipinapangaral ang salita ng Diyos. At marami ang nagtiwala dito. At marami ng buhay ang nag-commit nito. Na pinatotohanan nila na totoo ang salita ng Diyos. Pero pagdating dito sa bagay na ito, ay kayo na lang. Hindi ako dyan. Hindi po, mga kapatid. Kung ang mga tagasunod ng Panginoon Jesus ay mananatiling madamot at makasarili,
at walang hangarin na sanayin ng sarili na magbahagi sa iba, hindi nila kailanman malalaman at mararanasan ang dulot na pagpapalat sa iya na hatid ng pagbibigay. Hindi mo mararamdaman. Gusto mong maramdaman yung kasiyahan? Magbigay ka. Patunayan mo. Patutunayan sa iyo ng Panginoon. Hindi ko pwedeng patunayan. Dahil iba yung karanasan ko sa karanasan mo. Iba-iba ang dealing sa atin ng Panginoon. Ikaw ang makakapagpatunay. Ikaw ang makakapagsabi na buhay ang salita ng Diyos kapag iyong sinunod. Ano pa? Developing Christ-like character produces assurance. John 13:34-35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang iba po, pagka daw po nagpakilala, i-introduce mo, ang dami nilang sinasabi, binabanggit sa kanyang mga accomplishment, sa kanyang achievement sa buhay, pagka ipinapakilala mo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, para sa kanyang mga estudyante, para sa mga sumusunod sa kanya, paano mo sila makikilala? Naggagalangan, nagtutulungan, nagmamalasakitan, nagdadalanginan sa isa't isa. Ang sabi ng Panginoon, dito ninyo makikilala ang mga tagasunod ko. Hindi nanlalamang, hindi nagiging pabigat, kundi nagiging kagaanan. 2 Peter 1:8-11, kung ang mga katangi ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit, kung wala sa inyo mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo malulugod at papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Ang aral mga kapatid, many Christians have no assurance and no wonder if their character remains unchanged as evidenced by little love for the brethren. Hindi po nakapagtataka na marami daw pong kapatiran ng walang katiyakan o assurance of salvation dahil nakikita sa kanilang pag-uugali. Kahit na ano pang i-depende natin o i-depensa natin, ako na may mabait, ako na may nagsisimba, ako na may nananalangin. Ang nakakakita ay yung nasa labas. Sino magsasabi na Kristiyano ka? Kausapin mo yung kapitbahay mo. Yun ang tanungin mo. Kaya kapag ka nga daw naghahanap ka, kung born again ba, nakatira sa bahay na yan, ang tanungin mo, yung kapitbahay. Ngayon, ang dami natawag sa bahay, Shopee, Lazada. Babanggitin na ang pangalan. Pag tumawag ka kaya, born again, Christian, meron kayong lalabas? Mga kapatid, praising God and giving thanks produces peace. Philippians 4:6-7, don't worry about anything but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then, because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. Kaya kapag ang buhay ay kulang at kapos sa pananalangin, ang puso't isipan ay mapupuno ng mga alalahanin. Kaya mahalaga na ang bawat isang nakikinig ng salita ng Diyos ay lumalago at namumunga sa pagkakilala sa Kanya. It is necessary to be faithful disciples of Jesus Christ. It is necessary to be fulfilled disciple of Jesus Christ. Kung hangad mo na maging faithful and fulfilled disciples of Jesus, abide in Him by keeping His commandments and produce fruit that glorifies His Father. John 15:8, when you produce much fruit, you are my disciples. This brings great glory to my Father. Ano uli? Kapag marami kang bunga, ikaw nga ay mag-aaral ko. Ikaw nga ay estudyante ko. Ikaw nga ay alagad ko. Sa ganitong paraan, mapaparangalan mo ang Diyos Ama. Meron bang bunga? Tanungin niyo katabi niyo. Meron ba? Ang ganda mo ngayon.
Ano yan? Panlabas lang o panloob? Ang bait mo, libre kita mamaya. Ang husay mo, ano yung panlabas lang? Mga kapatid, haharap tayo sa Diyos at doon tayo magsusulit. Kahit anong kalagayan natin sa ibabaw ng lupa, iiwan natin lahat ito. Pero darating ang araw, haharap tayo sa ating Panginoon. At siya ang maghahanap ng bunga. Kaya tayo po'y tinuturuan ngayon. Alam niyo po kung bakit ito'y itinuturo sa atin ngayon? Para at least, mabago na ang puso natin. Italaga natin sa Panginoon ang ating buhay. Huwag sa kapitbahay, huwag sa asawa, huwag nakadepende kay pastor, o sa mga worker, o kanino man. Doon tayo sa Panginoon. Paminsan-minsan, mga kapatid, look up naman. Di ba? Tumingin sa Panginoon at sabihin, Lord, marapatin niyo po ako na maging alagad ninyo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Salamat sa pag-ibig ninyo. Salamat sa pagkakaloob ninyo ng lahat-lahat ng aming pangangailangan. Magmula nung kami isilang, hindi namin naranasan na kami po'y inyong pinabayaan. At Lord, nawa sa inyong kabutihan ay huwag namin pong suklian ng anumang kasamaan. Salamat po, Panginoon, dahil pinili niyo kami. Hinirang niyo kami para kami po ay mamunga na tulad ninyo. At nang sa ganon, Panginoon, marami pa ang makinabang ng bunga ng aming pagkakilala sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng personal na pagsasabuhay ng mga aral na ito na amin po ngayong pinagbulayan. Purihin na inyong pangalan, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.